May nag-comment nga dito na, pakwento ng panaginip mo, Mi. Kasi nag-upload ako ng ng mini vlog ko, tapos nabanggit ko ro na, lumaki ako sa resort, kasi yung tatay ko, caretaker sa resort sa probinsya, sa Quezon Province. Ayan. At nung namatay nga yung tatay ko, umalis na rin kami dun sa resort na yun. Hindi na kami dun tumira. Tapos, unti-unti siyang parang naging, basta parang ang lungkot na nung resort na yun. Para na rin siyang na, lumumbay, parang namatay, parang ganun. Parang ganun sa paningin ko. Kasi ang tagal ng tatay ko nagtrabaho dun, parang ilang years din yun. Parang mga 20 years ata, or mga 15. Doon nga kami lumaki ng mga kapatid ko, kaya marami akong memories doon sa resort na yun. Kaya, yung mga napapanaginipan ko doon nung namatay yung tatay ko, puro masama, puro bangungot siya. Halos araw-araw akong umiiyak pag napapanaginipan ko yun. Sa maniwala kayo si hindi, 3 beses ko napapanaginipan yun sa isang linggo. Kasi meron siyang binigay sa akin na singsing, silver 3, nandito nakalagay. Nakuha niya yun sa swimming pool, binigay niya yun sa akin nung buhay pa siya. Ayun, sinuot ko yan dito yan. Tatlo nga yung singsing na yun. Tapos yung 2, nabenta ko yun. Kasi nagipit ang ale, binenta ko. Tapos meron na lang ako natitirang isa dito. Simula bata pa ako, mga 11, nasa kamay ko na yun. Nakasuot na yun dito kasi nakuha yun ng papa ko sa swimming pool eh. Di ba may mga nalalaglag-laglag sa swimming pool. Ayun, binigay niya sa akin yung 3, isa na lang yung natira. Tapos simula nung nag-asawa ko, lagi ko na siya napapanaginipan. Parang halos araw-araw umiiyak talaga ako. Ginigising ako ni Papa Pis na, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, kinagat ako ng sa paa, may kumagat sa akin. Tapos lahat ng napapanaginipan ko sa resort na yun, sobrang nakakatakot, mga karumal-dumal yung mga nangyayari. Yung papa ko, nananaksak, hinahabol ng mga may patayan, mga ganun yung napapanaginipan ko dun. Tapos, dun daw sa labas ng bahay na tinirhan namin dun sa resort, nagbaon daw siya ng pera, hinukay daw ng basta, may binaon daw siyang pera, ganyan. Pero hindi ko naman alam kung parang gusto ko tuloy hukayin eh. Baka may pera. Pero yung nakita ko doon na sa panaginip ko, nakalagay siya sa bag, tapos 500 na ganito kakapal. Pero puro luma na siya. Alam niyo yung puro luma na kasi dati pa yun eh, puro luma na na 500. Tapos natigil lang yung panaginip ko na yun. Ilang taon ko siyang napanaginipan kasi simula lang buntis ako sa panganay ko. Napapanaginipan ko na siya. Neto lang huminto kasi sabi ng nanay ko, tanggalin ko daw yung singsing na nandito. Ngayon, tinanggal ko siya. Hindi ko na siya napapanaginipan. Samantalang nung parang 11 years ko siyang napapanaginipan kasi 12 na yung anak ko. Nagsimula yun nung nabuntis ako sa panganay ko. Tapos nung ngayon ko lang tinanggal, hindi ko na siya napapanaginipan. Wala na, hindi na siya sumasagi sa panaginip ko. Yung singsing na yun, nandito pa rin sa akin, nakatago pa rin. Pero hindi ko siya, hindi ko siya binibenta, hindi ko siya, nasa akin lang kasi bigay yun ng tatay ko sa akin. Kung hindi ko alam pag sinuot ko na naman yun, mapapanaginipan ko na naman siya. Pero totoo halos 11 years ko siyang napapanaginipan kahit tanong niyo si Papa Please. Gabi-gabi ako gumigising na umiiyak. Bakit ganyan? Bakit ka umiiyak? Ganyan. Sabi ko, napanaginipan ko na naman, ganyan. Parang na naging normal na lang sa akin, pero syempre kapag panaginip, di ba, hindi mo naman ini-expect na iiyak ka hanggang pagising mo umiiyak ka. Ganun ang nangyari sa akin dun sa panaginip ko sa resort na yun. Kaya parang nakakatakot na yung resort na yun. Parang pag dinadaanan namin pag umuwi kami ng probinsya, parang ang lungkot tignan kasi nadadaanan namin yung pag-uwi kami ng bahay namin sa Quezon. Nadadaanan namin yun. So parang pag nakikita ko dun yung tatay ko naglilinis ng swimming pool. Ayan, nandun sa may guardhouse, sa katambay. Hindi ko alam yung nangyayari sa akin kung nagkakataon lang na nananaginip ako. Pero hindi eh. Kasi sa isang linggo nga eh, nananaginip ako ng 3 beses, 4 na beses, minsan nga, araw-araw pa yan eh. Kaya nagtataka na ako, sinabi ko na sa nanay ko, ganyan. Alam naman niya na na napapanaginipan ko. Sabi niya, magdasal ka, ganyan, patawarin mo, baka may sama ka pa ng loob. Ayun, sabi niya, nung last sabi niya, tanggalin mo na lang yung singsing mo. Kasi yung singsing na yun, kahit tumaba ako, umayat ako, kasya yun sa akin kasi may putol siya dito. May putol yung niya, kaya na-adjust siya. Kaya nung simula nung 11 ako, suot ko na yun. Hanggang nagka-asawa at anak ako, suot ko pa rin yun. Sana may makapag-explain sa akin kung bakit ganun yung nangyayari, sa akin. Ba't lagi ko napapanaginipan yung tatay ko dun sa resort na yun? Anong meron dun? I-comment nyo dyan sa baba.